القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalataya, marami ang mga suliranin, ang mga problema, mga hinagpis at mga pinagdadaanan ng sambayanan ng kamusliman. Hindi natin ito maiwasan. Ito ay nakatakda at tadhana na mangyayari ayon sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah. Maraming mga usapin na pwede nating talakayin para bigyan ng solusyon, bigyan ng pagpapaliwanag para maresolba ang anumang mga hinagpis o mga problema na pinagdadaanan ng mga kamusliman. Iisa lamang ito sa mga usapin na alam ko at batid ko. Sa usaping ito ay mayroong mga magbabatikos, mayroong mga mag-aatake at hindi sasang-ayon sa ating usapin ngayon. Sa dami ng mga problema, bakit ito pa ang inyong napiling talakayan? Mga kapatid, ang ating relihiyong Islam ay relihiyon ng pag-uunawaan, pagdadamayan, pagmamahalan, respeto, at pagbibigayan ng bawat isa sa atin. Ngunit sa dulo o sa mga aspeto nito ay may mga pagsubok sa buhay ng kamusliman. Isa na rito siguro ang mga usapin na pagpasok ng ilan sa atin na mga kamusliman sa anumang mga organisasyon o anumang mga partido o anumang mga fraternity na marahil din siguro dahil sa mga personal interest natin, kakulangan ng ating kaalaman at kakulangan ng ating kaalaman sa ating relihiyong Islam at dahil sa ating environment, kaya bagat naman ang iba sa atin ay napapasama o napapalahok dito sa mga fraternities na ito. Una mga kapatid, gusto ko banggitin sa inyo na dahil sa pagpapaliwanag natin sa talakayang ito, ay baka ito ay magdulot ng puot, pagkaayaw at galit sa atin ng ibang ating mga kapatiran. Pero saksi ang ating tagapaglikha na ito ay mula sa ikabuturan ng aking puso sa ating lahat. Ang ating lamang ay ang pagbibigay ng mensahe ayon sa turo ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa gabay ng kanyang Panginoon ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay sana ay huwag niyong mamasamain ang anumang talakayan na ito
Dahil natural lamang na minsan ang sakit, kung ito ay gagamutin, dadaan ka sa hirap at sakit na mararamdaman mo o maririnig mo o anumang pagdadaanan mo. Ang sa atin lang mga kapatid, sana naunawaan ng ating mga kapatiran dahil batid ko at alam ko na ang mga usapin na ito, ang tungkol sa paksang ito ay mismo mga membro at kasama ay mga kapatid ko, pinsan ko, mga tiyuin ko, kamag-anak at malapit sa buhay ko na mga kaibigan at kahit sinuman. Kaya kung sino man ang masaktan, mga kapatid, nilikha tayo ng Allah dito para sambahin siya. Unawain natin ang ating relihiyon at sana napaparito ang pagmamahalan, respetuhan at walang puot sa bawat isa sa atin. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi niya sa Bukhari, sa Muslim, sinabi niya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Wa la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 ayamin. Fima ma'na hadal hadith. Huwag kayong magkagalitan, magkapuot ang bawat isa sa inyo, at huwag kayong magkainggitan ang bawat isa sa inyo, sabi ng propeta sa pamayanan ng kamusliman, at huwag kayong magkaroon ng pagputol ng ugnayan ninyo sa bawat isa sa inyo. Datapwat maging kayo ay magkakapatiran sa relihiyon ng Allah, ang pagsamba sa Kanya at paggawa ng kabutihan. Allahumma hdina jami'an ya Rabb, lakal hamdu wa laka syukru kullu ala ma hadaitana li hadad din al-hanif. Mga kapatid, sa mulat sa Paul, unawain natin na ang mga kalaban ng Islam, ang mga hindi naniniwala sa Allah, kalaban ng mga kamusliman, ay mayroon silang mga plano na siraan ang mga pamayanan ng kamusliman. Hindi natin nakikita, hindi natin nararamdaman, pero ito ang katotohanan. Gumagawa sila ng mga paraan para magkawatak-watak ang sambayanan ng kamusliman. At nagbibigay sila ng mga pabago para malinlang ang mga kabataan at sambayanan ng kamusliman. Ang sa atin lang, alam ng ating tagapaglikha na doon lang tayo sa tama at gusto niya. Ang isabuhay ang Islam ayon sa kagustuhan niya, at isagawa, ipamuhay ang syariah ng batas ng Islam ayon sa tama, ayon sa pinagkaisahan, ayon sa katotohanan, ayon sa nararapat lang. Dahil kung tayo rin ay ahamak sa isang mga partikular na batas na hindi ayon sa batas ng ating relihiyon, walang tagumpay ang sambayanan ng kamusliman. Ang relihiyon ng Allah, ang Islam, ang batas nito, ang siyang magiging tagumpay ng sambayanan ng mga tunay na naniniwala sa kaisa ng Diyos. Ganun pa man kung bakit nilikha ng Allah ang mga Hudyo, mga Kristiyano, mga paganismo, mga kamusliman, dahil lahat tayo ay susubukan. Pagsubok ng Allah sa mga kamusliman na ipinanganak na Muslim, kung isa sa buhay ba niya ang pagiging Muslim,
Pagsubok ng Allah sa mga hindi Muslim, kung makikinig ba kayo? Kung kayo ba ay tatalima at tatanggap sa relihiyon na tunay na ito ang relihiyon ng lahat ng mga propeta, o mananatili pa rin kayo sa mga relihiyon ng inyong mga ninuno na ito ay ligaw dahil sa pagsunod at pagsamba sa mga ribulto o pagsamba sa mga walang kabuturan na paniniwala. Liwanagan natin ang ating puso't isipan, mga kapatid. Let us open our hearts and our mind nang sa ganun ay matuklasan natin ang katotohanan at humiling tayo ng tunay na gabay sa ating tagapaglikha. Bakit ko ito nasabi, mga kapatid? Dahil nakakapanghinayang na ang tunay na pagkakapatiran na itinalaga ng ating relihiyong Islam ay hindi napapansin at nababaliwala, at doon tayo pumupunta sa mga pabagong samahan, organisasyon o mga fraternity na ito ay dihamak na para malinlang tayo, para maunawaan natin na ang pagkakapatiran sa mga organisasyong ito ay mabuti, mas matibay ang pagtutulungan, ang pagmamahalan, pagbibigay ng lahat ng mga bagay, at ang relihiyong Islam, ang pagkakapatiran ay ito ay sablay at walang lakas at hindi makatotohanan, at ito ang totoo. Mga kapatid, ano pa ang tunay na samahan at pagmamahalan, pagkakaibigan, pagkakapatiran na mangingibabaw pa na pag ito ay ginawa mo para sa Allah, ang pagkakapatiran ng Islam, ikaw ay bibiyayaan ng Allah at gagantimpalahan ng kanyang habag at pagmamahal at makakapasok sa paraiso. Mahalin mo lang ang kapatid mo para sa Allah. Sapat na yun sa dahil sa pagmamahal na ito para sa Allah, ikaw ay tatanggapin niya sa paraiso. Lik'annaka tuhibbuhu fillah. Dahil siya ay mahal mo para sa Allah. Wala na. Walang pinakamabuting samahan dito sa balat ng lupa. Walang pinakamalugod, pinaka-perfecto na mabuting samahan ng pagkakapatiran at pagmamahalan, maliban na lamang sa pagmamahalan at pagkakapatiran ng relihiyong ito, na ito ang pinag-iwanan sa atin ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. Wala nang iba. At kung mayroon man sambayanan ng mga kamusliman na makita nila na may mga samahan na mabuti kaysa samahan ng Islam, mga kapatid, magtauba tayo sa Allah hanggang buhay pa tayo at hindi pa huli ang lahat, para manumbalik sa Allah at magtauba at humingi ng kapatawaran. You are looking for something better brotherhood than Islam? The brotherhood in Islam is this, was the Prophet sallallahu alaihi wasallam taught to us. Have you come across to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when he said that there was one man intending in going to visit one of his friends, one of his brothers in Islam? The angel of Allah came, because Allah subhanahu wa ta'ala ordained the angel, and asked him. The angel asked the man, "Where are you going?" "Ila ayna tadhab?" "Azuru akhan li." "Mada alayk?" "Where do you go?" "I want to visit my brother in Islam." "Why do you want to visit? Is there any matters, something affairs in this worldly matters?" "No."
La, inni faqat uhibbuhu fillah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana malikun arsalani Allahu ilaik, ahabbaka Allah kama ahbabta akhaka fillah. Ako ang sugo ng Allah, sabi ng anghel. Naparito ako at sinugo niya sa iyo para sabihin sa iyo na mahal ka ng Allah, kinalugdan ka ng Allah, para iso ang gantimpala mo dahil sa pagmamahal mo at pagbisita lang dito sa kapatid mo na ito. Hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan sinabi niya, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaqa minhu udhun tadaa lahu sairul jasadi bisahiri wal humma, aw kama qala hadithu al-Mustafa al-Mukhtar Qudwatuna Muhammad wa Habibuna alaihi salatu wassalam. Ang katulad, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ng pagsasalarawan ng pagkakapatiran ng naniniwala sa Allah ang mga Muslim, ay kasing ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pagkahabag sa bawat isa, ang kanilang pag-aalaga, pag-aaruga, respeto, pagmamahalan sa mga kapatiran ay katulad ito ng isang katawan ng tao. Anumang parte ng katawan mo na makaramdam ng sakit, apektado lahat. At ito ngayon ang sakit ng kamusliman. Ito ngayon ang pagsubok ng Allah sa atin kung nasaan tayo dito sa hadith na itinalaga at sinabi ng mahal natin propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aaruga at pagmamahalan at respeto sa iyong kapatid, nasaan tayo ngayon? Nararamdaman ba natin ang mga kapatiran natin na dumanas ng tunay na mga hinagpis at sa kanilang buhay na hindi makakain at hindi makainom? Nakikita natin sa television, nakikita natin sa radyo, naririnig natin, wala na, ano pang inaantay natin? Pero wala. Mga kapatid, ano nga ba itong fraternity na Mason? With due respect, my dear brothers in Islam, and those who are close to me, in my heart, some of you are even members of my family. Ang Mason, alam natin ito, na international na fraternity na itinalaga ng mga Yahud. Para ipakita ang pagkakaisa, pagmamahalan, at respeto at tulungan ng pagkakapatiran daw nila. Pumasok ako bilang isang Muslim dahil maganda ang turo, maganda ang hangarin, pagtutulungan, pag-uunawaan. Anong masama kung ito rin lang naman pala? Mga kapatid, bago natin pasukan ang mga bagay na ito, dapat mong malaman saan ito nagsimula, bakit ito ginawa, ano ang epekto nito sa iyong pagkatao, sa iyong pananampalataya, sa iyong buhay dito sa mundo. Dahil mamuhay ka dito sa mundo isang beses lang, wala nang 2 beses. Ang buhay natin sa mundo ay pagsamba sa Allah. Ang pagsamba sa Allah, ang lahat ng aspeto ng buhay mo ay gawin mo para sa Allah.
Hindi para sa tao, hindi para sa organisasyon, hindi para sa fraternity na halos ang buhay mo ay igugugol mo, mamahalin mo kung sino ang nandoon na mga membro higit pa minsan sa kung sino sa kadugo mo. Uulitin ko, walang tunay na brotherhood except the brotherhood in Islam. Nothing else. And if you fear Allah, if you have taqwa in Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang dapat malaman ng isang Muslim. Basahin natin ng mga basic na informasyon ang patungkol dito sa mga Freemasonry. Ang daming membro dito ng mga kamusliman, mga kapatid. Saan ito nagsimula? Look, where did Freemasonry begin? Saan ito nagsimula? In 1717, hindi pa tayo pinapanganak sa mundo, mga kapatid. More than 300 years ago, 400 years ago, Masonry created a formal organization when 4 lodges in London joined in forming England's first Grand Lodge. By 1731, when Benjamin Franklin, ito yung mga taong ito, joined the fraternity, were they already several lodges in colonies and also in Canada. The first lodge was established in 1738. Nagsimula rito ay mga Hudyo, mga businessman, mga mayayaman, mga influential para daw sa kanilang mga samahan na kanilang pagtutulungan. It is dedicated to the brotherhood. Nandyan tayo. Kayo na sumali sa mga fraternity ng mga high school. Ako muntik na ako mapasama. Umalis lang ako. Dahil wala akong nakikitang mabuti. Dedicated brotherhood of a man under the fatherhood of God. Kasama ka sa Mason, paniniwalaan mo na ang Diyos ay Ama and you are the children of God. Muslim ka, bro. Membro ka na kailangan paniwalaan mo na ikaw ay anak ng Diyos. It uses the tools of implements and of ancient architectural craftsmen symbolically in a system of instruction designed in build character and moral values in its member. Tama nga naman, moral values, member, dedication, tulungan, lahat nandyan. Mahigit pa yan, bro, sa Islam? Hindi ba kumpleto ang Quran? Mahalin mo ang kapatid mo sa Allah, mamahalin ka ng Allah. Kulang pa ba ang turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam sa ugnayan ng mga kapagkakapatiran ng mga Muslim? At kung bakit nagkakaroon tayo ng mga hatred sa mga Muslim, sa mga ulama, ay dahil na rin sa pagiging membro ng mga ito na isa sa mga akida na paniniwala nito. Several Masonic principles are, listen to this, my brothers in Islam, faith must be the center of our lives. Ang paniniwala, ang sentro ng ating buhay. Subhanallah. Anong paniniwala ito? All men and women are the children of God. A'udhu billah. A'udhu billah. Sasabihin mo na anak ka ng Diyos. Kailangan yan. Principle yan na membro ka. Tanggapin mo yan. No one has the right to tell another person what he or she must think or believe. I am a member of this organization, of this fraternity. You are a member. You have no right to tell me something, to dictate me something. We are equal. Allahu Akbar. Each person has responsibility to be a good citizen. This is Islam, okay? Obeying the law. What law? What law you are obeying, my brother in faith?
Anong law ito? Batas ba ito ng Sharia? Batas ba ito ni Propeta Muhammad? Batas ba ito na para magkaroon ng mga kamusliman na divide and rule? Magkaroon ka ng hatred sa mga ulama. Ayaw mo pakinggan ang salita ng Diyos, salita ng Allah, dahil mas mabuti yung sa kanila. Sinasabi ko to doon sa hindi nakakaramdam sa ganyan. Pero kung nakakaramdam ka, kapatid ko, sa pananampalataya ng Muslim na nandatakot sa Allah, na mayroon kang puot at galit sa mga ulama, sa mga skolar na ang kanilang sinasabi ay salita ng Allah, salita ng propeta, para lang pagbibigay ng mensahe, para lang tayo ay magkaroon ng tamang sapat ng kaalaman. Mahalin natin ang Allah at ang pagkakapatiran para sa Allah. Pero kung nagkakaroon ka rito ng kabaligtaran, kapatid, bumalik ka sa Allah at magtauba. Kasi alam ng mga kufar na pag nagkaisa ang mga kamusliman sa Quran, sa tunay na pagmamahalan sa Islam, yan ang isa sa kinatatakutan nila ngayon sa mundong ito. That is why they are the chosen people, the Jewish, because they want to rule the world. They want to rule the universe. Because that is what they believe. They are the chosen people. They are the people chosen by God. And they are the best among the creations of God. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ هَذَا هُوَ لَيْسَ مَوْقِفُنَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُ أَيُّهَا الْمُتَّقِي. It is important to work to make the world better place for all. MashaAllah. One of their aims is to spread the prosperity, development in the world, to live in a world of a better world. Okay, nandiyan tayo. Yan ang Islam. Yan ang gusto ng Islam. Pero mga kapatid, mayroong mga iba itong mga programa na sekreto na bawal sabihin ng sekreto nila sa iba. Honor and integrity are keys to the meaningful life. Nakita nyo kung ano yung mga logo nila? Iisa ang mata, may mga krus, may mga iba-iba. Bro, nasaan ang tunay na pagkakapatiran ng sinabi ng propeta? Nasaan tayo sa turo ng ating relihiyon? Sayang ang buhay natin dito. Brother Faisal, kung namuno lang tayo dito, nabuhay lang dito sa mundo, ginamit natin sa tama at walang katuturan na pagkakapatiran. Yan lang yung mga patungkol sa kanila. Kasi ang dami ng mga membro, mga influential. Look at this. Kasama dito sina Thomas Watson, Allahu Akbar, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, yung mga nauna na mga influential presidente sa Amerika, si Douglas MacArthur. Yan yung dumating sa atin, si Douglas MacArthur, na shall return. William McKinley, John Paul Jones, David Sarnoff, Red Skelton, at marami pang iba, thousands. Wala tayong oras para isa-isahin ito. Ang punto rito, mga kapatid, ginawa nila ito para iparamdam na mas mabuti ang kasamahan nila kaysa sa Muslim ng mga samahan ng mga kamusliman. Sila ang totoo. Nagtutulungan sila, mayroon silang mga gawain na hindi mo alam pa sekreto o anuman ang mga sila ang mamumuno. Yan ang effect niyan. Ustad, ano ang Rotary Club? Ano ang Lions Club? Ano ang APO? Oy, APO, ikaw, Faisal, nag-member ka na ba ng APO? Sa Pilipinas? Alhamdulillah, ginabayan ka ng Allah. Itong APO, Alpha Phi Omega, commonly known as APO, ito, Allahu Akbar, mga kapatid, please don't get me wrong, mga kapatid sa pananampalataya. Wallahi, mahal ko kayo. Kayo na mga Muslim, maranaw Maguindanao Tausug, kahit sino man, universal. That's why sometimes I'm speaking English for you to understand. And order also to understand by the Jews who are listening to me right now. Magplano man kayo para sa sambayanan ng Islam at kamusliman, wallahi wala kayong mapapanatili na siraan ng mga Muslim at kamusliman dahil po protektahan ito ng Allah habang mabuhay, magunaw ang mundo. Liyuriduna liyutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Samahan ng Islam, pagkakapatiran ng Islam, pagmamahalan sa Islam, yan ang gusto ng Allah.
mga apo. Ya Allah. Ito daw, Apo was founded by Frank Red Horton and 13 other students who were former Boy Scouts. Nagsimula ito sa mga Boy Scouts, siyempre, sa kapanahunan na yon, as the way to continue participating in the ideals of scouting of the college level. Sa eskwelahan. Di ba ang mga fraternities nagsisimula ito sa eskwelahan, mga kapatid? Kasi pag member ka dyan, itong mga pag member ka dito, uy, kasama ko yan, kabrad ko yan. Ano ang problema mo, maski hindi ka dapat doon sa posisyon na yun, kung kabrad ka, prioritihin mo yan. Yung totoo na dapat, hindi, dahil hindi ka kabilang. Yan ba ang pagkakapatiran sa Islam, mga kapatid? Kailangan kung sino yung member, sino yung kasama mo. Kasi kung iisipin mo naman, ang ganda yung mga goals, ang ganda yung mga aims, because they want the leadership. They want the friendship, ang pagkakapatiran, and service to humanity, to humanitarian services. Oh, hindi ito sa Islam. Ito ayon sa Islam. Mayroon tayong leadership sa Islam, aqiyadatu syariah. Nandoon sa kung ano ang itinalaga ng Quran at si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at hindi kung ano ang gusto ng mga kufar na ito ang dapat mangyari. Mayroon tayong pagkakapatiran. Pagkakapatiran sa Islam, hindi ka papahirapan. Nur Shahid, hindi ka papahirapan. Sasali ka dyan sa fraternity na yan, papaluin nila ang puwet mo. Mahospital ka pa, magkasakit ka pa, palalabain ka pa nila, pakakainin ka ng ano-ano, paparusahan bago ka matanggap. Pag namiging member ka dyan, anong mangyayari sa'yo? Kung sinong papasok ng membro, paparusahan mo rin, gagantihan mo rin. Ito ba? Kung sila mga kufar, let them, sila yun kufar yun Gusto nila kung anong gusto ng sarili nila. Pero kapatid, naiiba ka, Brother Yusuf, Muslim ka. Mahal natin ang Allah, mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ano ang gusto ng propeta at ano ng pagkakapatiran ng propeta, yun ang gagawin natin. Hindi kung anong itatalaga ng intedrus ng mga taong ito. Nagsimula ito. At marami itong mga anak-anak, mga apo-apo. Sino itong mga apo-apo at mga anak? Ito, mga members. So, akala nila ito, tayo, gumagawa lang ng mga katang-isip, mga thinking of my mind. No, i-research nyo to. Hanapin nyo to lahat. I-google nyo, si Sheikh Google, lahat nandyan. Para wag nyo sabihin na ako ang naninira. Nandyan na yan Ini-explain ko lang. Malasakit ko sa inyo, pagmamahal namin sa inyo, mga sambayanang, mga kamusliman. Ya Allah, saksi ka sa anuman ang sinasabi namin dito. Tingnan mo yung mga apo-apo nila, mga kasama nila, yung mga Alpha, Phi, Omega, Beta, Sigma, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Eta, Gamma. Allahu Akbar, ang dami-dami. Kaya pala nung nag-college love din ako, bro, may mga Beta, Beta, Sigma, sabi nila, ayan yung alim na yan. Gridan ko kayo, sabi ng professor, kung mapasama nyo dyan siya. Exempted para mapasama nyo yung ustad na yan dito sa fraternity. Ano ako? Uto-uto? Sasama para lang makapasa? Allahu Akbar. Kappa, Pi, Omega, Sigma, Gamma, Pi, Omega, Kappa, Pi, Omega, Alpha, Lambda, Sigma. Allahu Akbar. Mga malalapit ko to. Uy, mga sister, mga kaklase ko dati, mga membro kayo dito dati. Anong samahan nito? Sisterhood ko yan, wala kaming ligawan. Isang gabi matutulog kami sa isang rest house. Mag-uusap-usap lang, brotherhood, walang mangyayari na sa masama. Kasi sister ko yan sister. Basta sister. Walang love. Walang love. Si Satan kasama niyo sa kwarto. Kala mo kayo lang dalawa at pangatlo niyo si Satanas. Nag-uudyok sa'yo. Baski yung pangit, sasabihin sa'yo ni Satanas maganda. Para masundin mo ang kung anong gusto mo, paglalasa mo sa sarili mo, panililang mo. Mga kapatid, bilang panghuli, marami ito. Mga kapatid ko sa pananampalataya, hanapin nyo lang ito sa mga libro, sa internet, sa history, lahat. Ang pinakapunto rito, kung Kristiyano ka, Hudyo ka, o ano ka man, we respect you. If you want to be a member of this organization, in these fraternities, okay, go ahead. Everybody has a freedom of choice.
Okay, we respect. Go. But please, to my brothers and sisters in Islam, Allahu Akbar, this is not mine. From Allah, from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Walang tunay na pagkakapatiran sa Islam. Gusto ko dito ihuli ang hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya. Takhriju hadal hadith, rijalu thiqah. Totoong hadith na rijalu thiqah. Doon sa Takhrijul al-Ihya, sa kitab ng Ihya na hadith ni Iraqi, na sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, makinig kayo sa bayanan ng kamusliman, ano man ang saan member sa mga fraternities, ito dito kayo makiisa sa fraternities ng Islam. Inna hawlal arshi munabirun minan nur, fiha aqwamun libasuhum nurun wa ujuhuhum nurun laysu bil anbiya wa laysa bisyuhada. Qalu man hum sifhum lana ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam humul mutahabbuna fillah, humul mutajalisuna fillah, wa humul mutazawiruna fillah. Ya Allah, ij'alna min haula. Allahumma lakal hamd ya Rabb. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sa paraiso ng Allah, sa hars ng Allah, sa kanyang kaharian, kaharian ng ating Panginoon, na fiha malaikatun tahta arsi rahman, yusabbihuna bihamdillah, pinupuri nilang Allah. May mga tao na may mga liwanag na nagniningning, na naiiba sa lahat ng liwanag na nandoon sa paraiso. Mayroon pa na iba sa paraiso ng mga liwanag. Sino ito ya Rasulullah? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi sila mga propeta. At hindi rin sila mga martir sa Islam. Pero alalaong baga, parang ang katumbas nila ay mga propeta, dahil ang mga propeta ang pinakamalapit sa Allah. Ang mga syuhada ang pinakamalapit sa Allah. Bakit diya sugo ng Allah? Ano sila? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tatlong klase. Ya Allah, ipabilang kami sa tatlong klase na ito. Una, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fillah, ang mga nagmamahalan para sa Allah. Ya Allah, mahal namin ang pagkakapatiran namin para sa iyo. Hindi mo mamahalin siya dahil member siya ng fraternity na katulad mo. Mamahalin mo siya dahil Muslim siya. Mamahalin mo siya dahil meron siyang na-memorize na Quran, meron siyang na-memorize na hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mamahalin mo siya sa katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo na hindi mo gusto mapahamak at hindi mo rin siya papahamak. Poprotektahan mo ang dila mo para hindi mo siya sirain at hindi mo siya libakin. Poprotektahan mo ang sarili mo na hindi mo siya kayang patayin at kayang itraidor. Yan ang pagmamahalan para sa Allah. Pag minahal mo ang kapatid mo sa Islam, mahal ka ng Allah sa paraiso, isa ka mapapabilang sa mga tao na nagniningning ang kanilang mga kasuotan at kanilang mga mukha. Pangalawa, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, wal mutajalisuna fillah. Allahu Akbar. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang dito ay ang grupo ng mga tao na nagtitipon-tipon para sa Allah. Allahu Akbar, mga kapatid, kayo na nandirito. Every Friday na nandirito, alam ko na gusto nyong magpahinga, may gagawin kayo, pero nangingibabaw ang pagpunta nyo sa ganitong lugar dahil may mga anghel na nandirito na sugo ng Allah na nagbibigay sa atin ng mga habag, kapatawaran at biyaya mula sa ating Panginoon. Nasaan ang mga kamusliman? Pag may ginawang mga kamundong mga pagtitipon, makikita mo ang sambayanan ng mga kamusliman. Kasama babae, lalaki, samahan, tugtugan, sayawan, lahat mga kandirpot, lahat mga kahambugan, kasinungalingan. Pero sa mga larangan ng pagtuturo ng Islam na ang naririnig natin ay ang salita ng Allah, salita ng propeta sallallahu alaihi wasallam, qalilum minhum man ya'tun, kaunti lamang ang darating. Dahil mahal natin ang mundo.
Mahal natin ang pera. Mahal natin ang mga palamuti. Mahal natin ang iba kaysa sa totoong Muslim na kapatid natin. Wallahi mga kapatid, haram sa isang Muslim na mas mahal niya ang hindi mananampalataya kaysa totoong Muslim. Oo, hindi mo siya katulad ng paniniwala, rerespetuhin mo. Hindi mo kukunin ang kanyang mga karapatan at pagmamayari. Yun ang Islam. Maski hindi siya naniniwala sa'yo, hindi mo siya papaslangin. Irerespeto mo siya. Pero, nangingibabaw na may mga Muslim na mahal nila ang mga taong ito kaysa katulad nilang Muslim. Walya'udu billah. Pangatlong mga tao, mga kapatid, ay ang mga tao na mutazawiruna fillah, ang mga tao na nagbibisitahan para sa Allah. Mga kapatid, kamag-anak mo, kaibigan mo, bibisitahin mo, hindi problema. Bibisitahin mo dahil naalala mo siya, dahil siya ay mahal mo para sa Allah. Ang pagbibisitahan, ang pagmamahalan, maski hindi mo nakita ilang taon, hindi mo siya nakausap ilang taon, nananatili siya sa puso mo na mahal mo siya sa Allah. Kung may masabi sa kanya po tungkol sa mga mali niya, hindi mo dadagdagan, hindi mo sisiraan, puprotektahan mo pa siya. Yan ang pagmamahalan, kapatid. Hindi kinakailangan magsama kayo, maglagi kayo magkasama, usapin, bakit wala ka dito, tinawag kita, hindi mo ako pinansin. Hindi yun! Shaitan ang pumupunta dyan ng shaitan. Ang shaitan naggagawa sa inyo para kayo magkaaway. Yuridu na shaitan na yuwaki abay na kuma al-adawa. Gusto ng shaitan na magkaaway-away ang mga kamusliman. Sapat na, wag mo siraan ng kapatid mong Muslim. Sapat na kung anong mahal mo sa sarili mo, yun ang pagmamahal mo sa iyong kapatid na Muslim. Mga kapatid, patawarin tayo ng Allah, kahabagan tayo ng Allah, gawin tayong tunay na mananampalataya at nagmamahalan sa kanyang relihiyon. Allahumma amin, Allahumma amin. Allahumma hdina ila siratakal mustaqim ya Allah. Allahumma ij'alna min may yuhibbunaka wa yuhibbur rasul wa yuhibbu ikhwanana. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ipaintindi sa amin ang aming relihiyon. Gawin kaming tunay na nagmamahalan at magkakapatiran sa Islam. Ya Allah, protektahan at gabayan ang lahat ng sambayanan ng mga kamusliman. Mga kapatid, ito po ay walang atake, galing ito sa puso ko. Sana naintindihan nyo. Wama alayna illal balagul mubin. Our only mission is only to convey the message of what is in the Quran and what is to the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. May Allah forgive us and guide us all. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.